Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Edgar. Hindi ko tunay na pangalan. Taga Cavite po ako pero laking Mindanao po talaga ako. Dito lang ako nagkaroon ng trabaho sa Cavite sapagkat narito ang aking lolo na tatay ng nanay ko. Ang ikukwento ko pong karanasan sa inyo ay nangyari sa tunay kong buhay sa probinsya po namin sa Mindanao. Hindi ko na lamang po babanggitin ang eksaktong lugar, pero kilala po itong bayan namin na ito tungkol sa mga aswang. Siguro naman ay may idea na kayo. Taong 1995 ito nangyari. Kung hindi niyo po na itatanong, 50 anyos na po ako sa panahong kasalukuyan. Binata pa po ako noong mangyari ito. Ang pamilya ko naman ay tanging pangingisda lamang sa laot ang ikinabubuhay. Kung minsan nga po ay tumatagal ang itay sa laot ng ilang araw at ilang gabi, kaya dalawa lamang kami ng inay na naiiwan sa bahay namin. Tanda ko pa mo noong buntis ang inay sa aming bunsong kapatid. Tama po kayo nang narinig. Malayo po ang agwat ng edad namin ng aking kapatid na ito. Isang araw po, habang nasa talipapa po kami ng inay at namimili ng mga pagkain naming iluluto para pag-uwi ni itay ay mayroon na itong dadatnan na pagkain. Hindi po ako sumasama sa laot kay itay. Bukod sa walang makakasamang inay na maiiwan dito sa bahay, ay nag-aaral po ako noon sa isang mataas na paaralan sa aming bayan. Balak din kasi nila akong pag-aralin ng kolehiyo kahit na pangingisda lamang ang ikinabubuhay ng aking pamilya. Proud po akong nakapag-aral ako at kahit na mahirap lamang kami, ay nagawa talaga lang itaguyod ito. Balik po tayo sa kwento. Habang nasa talipapa nga po kami noon ng inay, may isang matandang babae ang nakatitig sa kanya. Napakasama ng pagtitig nito. Napansin ko rin si inay na tila nakikipagtitigan sa matandang yon, hanggang sa lumingon na lamang sa kanyang likuran ang matanda at tumigil sa pagkakatitig kay inay. Agad naman ako nagtanong kay inay kung ano ang nangyayari. Bakit siya nakipagtitigan doon sa matanda? Ang sabi niya naman sa akin ay huwag daw papatalo sa mga ganoong klaseng tao. Kapag tumingin daw ito ng masama sa iyo, ay titigan mo rin ng masama. Huwag kang magpapasindak. Ganun daw po ang gagawin. Hindi naman niya naipaliwanag sa akin kung bakit kailangan pa yon. Pero kinilabutan na po ako kaagad noon pagkakasabi pa lang ni inay. Alam kong mayroong hindi normal. Habang papauwi nga po kami at naglalakad pa lamang, may napansin naman akong kakaiba sa isang bahay na aming dinaraanan. Madalas ko namang madaanan ang bahay na yon, pero ngayon lamang talaga ako napatingin dito. Napatitig ako ng matagal. Nadadaanan ko ito palagi tuwing pumapasok ako sa eskwela. Yung bahay po na yun ay may kalumaan na. Tila isang bahay ito na gawa pa noong 1920. Parang ganoong taon ko po siya mailalarawan sa inyo. Napatigil ako noong mga sandaling makita ko yung matandang nakatitig kay inay kanina. Naroon siya sa bintana ng bahay na yon. Nakatitig pa rin ito kay inay. Agad ko namang itinuro ito kay inay. Ngunit hindi na lumingon doon si inay at dali-dali na itong naglakad pauwi sa aming bahay. Dagdag pa nito, huwag daw akong turo ng turo kung saan-saan. Noong naroon na nga kami sa aming tahanan, agarang iniluto ni inay ang aming mga pinamili sa talipapa. Dito ay nakita kong tila balisa si inay na parang hindi ito mapakali na laging tinatanong kung dumating na raw ba ang itay. Tila ba takot na takot ito sa mga nangyari kanina sa talipapa. At nang dumating na nga ang itay ay agad niya itong niyakap. Sinabi rin itong may nakatitigan siyang isang aswang. Agad naman akong napakunot ang noo, sapagkat aswang talaga kaagad ang binungad ni inay. Hindi ko talaga maintindihan noong mga sandaling yon kung bakit yun sinabi ng inay.
Samantalang nakatitigan niya lamang ito, tila ba may nalalaman ang inay sa mga ganoong bagay na sobra namang ikinagugulo ng aking isipan. Balik po tayo sa kwento. Noong sinabi nga po yun kay Itay, ay dali-dali si Itay na nagtungo sa kanyang kasamahan sa laot, kay Apo Sito. Si Apo Sito po kasi ay may alam rin daw sa mga barang at kulam. May mga pangontra daw ito sa mga aswang. Pagbalik po ni Itay ay may dala-dala itong buntot pagi. Hindi ko pa nga po alam na buntot pagi pala yung dala-dala ng Itay, kaya itinanong ko pa sa kanya kung ano ito. Napansin kong may dala-dala din itong goma ng gulong. Hindi ko rin po alam kung para saan ba yon. Tinanong ko kay Itay kung para saan ba yung gomang yon, ngunit sinabi lang nito na kumuha raw ako ng posporo at asin bago raw magtakip silim at isasaboy raw iyon sa paligid ng aming bahay. Yung gulong naman daw ay sisindihan namin kapag may kakaibang mangyayari. Ito na nga po. Noong kinagabihan nga pong yon, siguro nasa alas 11 siguro ito ng hating gabi. Tulog na po ang lahat. Ako naman ay naalimpungatan lamang kaya nagising ako at uminom muna ng tubig. Pagkatapos ko pong uminom, ay napatingin ako sa aming bintana na nakabukas noon. Wala kasi itong sarahan. Mayroon lamang kawayan na nakaharang sa bintana upang hindi ka makapasok. Ngunit tanaw mo rin ang nasa labas. Maski kurtina po ay wala kami noon. Nakita ko sa labas yung matandang babae na nakatitigan ni Inay doon sa may talipapa kanina. Nagulat ako nung kasi ang layo ng talipapa sa amin. Paano niya nalaman ang aming bahay? Nasundan niya siguro kami ni Inay kanina. Pero may kakaiba sa matanda na ito. Tila ba yung itsura niya ay unti-unting nagbabago. Maliwanag po kasi yung buwan noong mga sandaling yon kaya tanaw na tanaw ko ang kanyang itsura. Kaya ang ginawa ko ay nagtungo ako kaagad sa silid nila Inay at kinising ko sila. Noong narinig nga ni Itay ang sinasabi ko ay dali-dali itong bumangon at kinuha kaagad ng buntot pagi, yung hiniram niya kay Apo Sito. Agaran namang lumabas ang Itay at nagsisigaw po siya. Tila hinahanap niya ang matanda na nakita ko kani-kanina lamang. Ngunit ang nakapagtataka, nawala kaagad ito sa paligid. Parang ang bilis naman yatang mawala. Nang biglang may narinig kaming tila ungol ng isang mabangis na hayop. Napakalakas po talaga ng pag-ungol na yon. Ang sabi ni Inay, ay malayo pa raw ito sa aming kinatatayuan dahil kapag malapit na raw ito ay pahina raw ito ng pahina. Maya-maya pa ay sumigaw na naman ng Itay. Kitang-kita ng dalawang mata ko ang isang napakalaking aso na nasa itaas ng aming bubungan. Yero na po ang bubong namin noong mga oras na yon o noong mga panahong yon at matibay rin po yung pagkakagawa nito. Nakakapagtaka lamang talaga kung bakit nakarating siya doon. Sa laki ng aso na yun ay paano siya nakaakyat sa bubong namin ng ganun-ganun lamang. Hanggang sa pumasok si Inay sa loob ng bahay at kinuha yung goma ng gulong. Sinilaban niya ito kaagad. Napakabaho ng usok ng gulong. Umalingasaw talaga ito agad. Ang napansin ko lamang po talaga, Sir DM, bago pa man magsunog ng gulong ang Inay, ang amoy po na aking nalalanghap noon ay tila amoy ng isang patis. Ganun po yung amoy. Napakasangsang talaga. Pero napalitan ito ng amoy ng nasusunog na gulong. Maya-maya pa ay tumahimik na rin ang paligid. Naglabas na ang ibang mga kapitbahay namin noon. Sinamahan po nila kami noong gabing yun at hindi nila kami iniwan. Dagdag pa po nila na baka daw kasi bumalik ang aswang kaya mas mainam na nandoon daw sila sa aming bahay. Yun po yung unang beses na nakaranas ako ng ganon. Nakakapangilawot po talaga. Pero hindi pa po dito nagtatapos ang kababalaghan na naranasan ko.
Tandang-tanda ko pa noon, inutusan ako ng inay na bumili ng bawang sa tindahan. Medyo may kalayuan pa kasi ito sa amin noon at hapon na po noong mga oras na inutusan ako ng inay. Habang naglalakad ako matapos makabili ng bawang, ay nakita ko ang kababata kong si Jimmy. Inaya ako nitong maglaro muna saglit ng basketball. Yung court naman namin doon ay gawa lamang sa bakal na pinaluktot upang gawing ring. Tapos lupa lang ang pinaglalaroan namin. Marami pa nga pong mga bato na maliliit kaya masakit talaga sa talampakan. Hindi naman po ako sanay na nakatsinelas kapag naglalaro o nakasapatos. Talagang yapak lamang kami. Napatigil ako noon at naglaro muna kami ni Jimmy. Sa totoo lang talaga ay hilig ko ang basketball, kung saan-saan pa nga kami dumadayo upang maglaro lamang nito. Kahit 5 lamang ang pustahan namin noon, hindi talaga kami nagpapatalo. So ayun na nga po, matapos ang laro namin ni Jimmy, dali-dali na akong umuwi sa aming bahay. Pero noong naglalakad pa lamang po ako noon, may kakaibang pakiramdam akong hindi ko maintindihan. Bigla pong nagtaasan ng mga balahibo ko sa katawan. Hindi ko rin mawari kung ano ang nangyayari noong mga sandaling yon. Nang bigla pong may kung ano ang lumipad sa itaas ng puno na nasa aking tabi. Kitang-kita ko yon. Hindi ako maaaring magkamali sa aking natanaw. Isang manananggal ito. Hati ang katawan niya at nakakatakot yung itsura nito. Nakatitig ito sa akin. Hindi naman ako makasigaw at makagalaw sa aking kinatatayuan. Tapos yung manananggal ay nakaharap po siya sa isang bandang kanan ko. Hindi ko lang alam kung nakita niya ba ako. Tapos bigla na siyang lumipad. Yung pagtakbo ko po pauwi sa amin, may napansin na naman ako sa paligid. May naglalakad, pero wala siyang katawan. Takot na takot ako noon. Hindi ako makapaniwala sa aking mga nakita. Sabi sa akin ng inay, buti na lang raw at may dala-dala akong bawang. Siguradong naamoy raw ito ng manananggal na yon. Kaya raw hindi ako nito tinangay upang kainin. Grabe talaga. Hanggang ngayon ay dala-dala ko pa ito. Ngayon ay nasa Cavite na ako. Dito na ako nakatira. Pero sariwa pa rin sa aking alaala. Oo nga po pala. Pumanaw na po ang aking mga magulang noong 2010. Kaya kami na lamang ni Bunso ang natitira. Ngayon ay parehas na kaming may sariling pamilya. Hindi na rin ako bumalik pa sa aming probinsya dahil binenta na po namin yung lupa at bahay namin doon. Hanggang dito na lamang po, Sir DM. Hindi ko po kayo pinipilit na maniwala pero sinasabi ko po sa inyo na totoo ang nangyaring ito. Maraming salamat po. Sana ay mapansin nyo ito